Pinalawig ni Trump ang deadline para sa negosasyon habang nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak sa loob ng rehimen ng Iran. Kaya, naghahanap ba ng paraan ang rehimen ng Iran at si Trump para umatras? Ito na ba ang diskarte sa susunod na kasunduan sa gitnang silangan? Welcome back sa inyong lahat sa Quad. Nagpapakita na ba ng kahinaan ang pamunuan ng Islam sa Iran? Tingnan ninyo kung ano ang sinabi ng anak na babae ng isang dating presidente. Bakit? Kasi ngayon, mas masama pa tayo kaysa sa Israel, Amerika, o kahit sa mga bansang tingin natin ay masama, pati na sa rehimen ng Pahlavi. Hindi na natin pwedeng sabihin, masama ang Israel, ang siya, ito o iyon. Ngayon, tayo, ang pinakamasama at nagdadala ng kapahamakan sa sarili nating mga tao, wala sa kanila ang umabot sa ganitong kasamaan. Nabanggit ko ang Israel, gusto ko lang sabihin, tingnan natin ang bilang na namatay sa Syria. Hindi pa kasama dito ang nawala ng tirahan, pagkasira, at mga refugee. 500,000 tao yon at may papel din tayo sa isyong ito, lalo na sa Yemen. 7 taon na ang digmaang sibil. May papel tayo sa isyong ito at tayo rin ang naging dahilan ng pagdurusa ng kapwa Muslim. Kung susumayin mga 100,000 hanggang 200,000 lang ang napatay ng Israel sa mga Palestino. Ngayon, mas marami ng Muslim ang napatay natin kaysa sa ginawa ng Israel. Sige, para talakayin ang lahat ng ito at marami pang iba. Ang aking panel na yon, si Emily Schrader, aktivista at mamamahayag ng Karapatang Pantaw, at si Shoshana Keats Jasko, tagapagtatag ng Komat Nashim na nagpapalakas ng tinig ng Orthodox na kababaihan. At ngayon, isang napaka-espesyal na co-host na panauhin, si Ambassador Mark Regev, na co-host ng sarili niyang palabas kasama ang ating sariling si Ruthie Bloom. Israel Undiplomatic? Sige, himala na ba to, Emily? Kapag ang anak ng dating presidente, si Rafsanjani, na siya mismo ay naging miyembro ng parlamento ng Iran, ay nagsasabi at mas may saysay pa kaysa kay Tucker Carlson? Ayokong sirain ang kasiyahan, pero hindi ako naniniwala. Ganito talaga ginagawa ng kampo ng mga reformista sa Iran kapag sinusubukan nilang makakuha ng legitimasyon. Sa palagay ko, ang mga komento niya ay higit na politikal na pagmamanyobra at pagpuposisyon sa Iran kaysa totoong sitwasyon. Kahit ang sirang orasan, tumatama rin ng 2 beses sa isang araw. Tama siya doon. Ang Republikang Islamiko ang responsabale sa mas maraming pagkamatay ng mga Muslim at Muslim Arab sa reyon kaysa sa alinmang ibang entidad o organisasyon. Parehong sa pamamagitan ng IRGC, pati na rin sa lahat ng mga proxy na grupong terorista na binanggit din niya mismo. Pero ayokong malito ang sinuman. Masama talaga ang babaeng ito, okay? Bahagi siya ng rehimen, hindi nagbabago yon. Pero tama siya dito. Pero kung parte siya ng rehimen, Ambassador, hindi ba't erehiya ito? Hindi ba't dapat naglalabasan na sila na may mga dalang pitchfork? Sabi niya, mas marami raw silang napatay na tao at mas maraming Muslim kaysa sa atin. Kaya sa tingin ko may mga palatandaan ng pagkakabiyak. Guguho na ba agad lahat? Hindi ko alam. Walang duda bilang na ang araw ng rehimeng ito. Ilang araw? Hindi ko masasabi at wala ring makapagsasabi. Pinaalalahanan ko kayo na lahat ng otoritaryan na rehimen ay umaasa sa takot na ipinararamdam nila sa kanilang mga tao. Kailangan nilang maging malakas para maiparamdam ang takot. At dahil ang rehimeng ito ay nabunyag ng Israel at ng Estados Unidos bilang isang mahinaan na rehimen, lalong lumalaki at tumitibay ang mga bitak sa loob ng rehimen. Ngayon, mula Hunyo noong nakaraang taon, nang una naming ibinunyag sa publiko ng Iran kung gaano kahina ang rehimen, inabot ng 7 buwan mula Hunyo hanggang Enero bago lumabas ang mga protesta. Maaring hindi natin makita ang mga protesta habang may labanan at hindi rin agad pagkatapos nito sa mga susunod na linggo. Pero wala akong duda na nagsisimula ng sumibol ang mga binhi ng pagbagsak ng rehimeng ito. Amen. At sa tingin ko, tama ka. At alam mo, nakita na natin ang ilang pagkakaiba ng opinyon sa pagitan ng kasalukuyang Pangulo at ng IRGC nang sinabi ng isa sa kanila, sinabi ni Pangulong Scan, hindi tayo atake sa Gulf. At pagkatapos, nagpapadala na sila ng mga rocket sa Gulf. Paano nito hindi ipinapakitang may mga bitak na? Yan ang tanong ko. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa natin, pati ng mga Amerikano, para hatiin sila, pati ang mga taong umaasang lalabas. Alam mo,
Walang nag-uusap tungkol dito. Pero ang mga tao mismo ay talagang malaking bahagi ng pagpapahina ng otoridad sa ngayon. Sila ang nagbibigay sa atin ng impormasyon. Sinasabi nila sa Israel at Amerika kung nasaan ang mga target. Ito ang naririnig ko mula sa aking mga source na ang mga tao, alam mo na, sinasabi kay Ted Tat ang sinabi niya. Ikwento mo sa kanila ang pandamdam at mga kasama rito. Patulugin mo siya. Kaya ibig kong sabihin, sang-ayon ako sa'yo na maaring tumagal ito. Pero hindi ko lang talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Tungkol sa kanilang pulisiya o estratehiya sa ngayon. Kapag kausap mo ang mga bansa sa Gulpo, lalo na ngayong sinasabi ng Saudi Arabia na maaring sumali sila sa opensiba. Parang mga huling pagpupumiglas ang nakikita mo, 'di ba? Kapag naipit sa sulok ang isang hayop, siguradong aatake ito. Gagawin ito lahat para mailigtas ang sarili at sa tingin ko, iyon ang ginagawa ng Iran. Ayon sa pagkakaintindi ko, kinukuha nila ang mga 2 anyos, binibigyan ng baril at hinihikayat maging batang sundalo. Hindi mo gagawin yan kung ayos ang kalagayan mo. Oo, tama ka dyan. Desperado silang nagpapaputok ng missile sa kahit sino. Parang gusto nilang may madamay habang lumulubog ang barko. At pilit nilang kinakapitan yon, alam mo, ano bang meron sila? May kipot ng Hermes sila. Kaya nga, desperado nilang pinipigilan ang paglabas ng langis dahil naglalagay yon ng matinding pressure kay Trump. Tama. Lahat ito ay tungkol sa merkado. Lahat ito ay tungkol sa presyo ng langis. Lahat ito ay tungkol sa, ibig kong sabihin, ang mga merkado, pati nga ang tatay ko ay nababaliw na tungkol sa merkado. Alam mo yon? At parang, ano bang tatay ko? Tama lang ang mga Amerikano. Parang ano bang ginagawa ninyo sa, alam mo yon, sa presyo ng mga stocks ko? At pakiramdam ko, ginagawa nila ang lahat ng kaya nila, kung anong baraha ang meron sila, yon ang nilalaro nila. Oo, pero hindi na rin naman marami ang natitirang barahan nila, di ba, Emily? Ibig kong sabihin, kaya natin nakikita ang mga nangyayari ngayon at yung usapan natin sa enerhiya at pagtatangkang manipulahin ang pandaigdigang merkado. Ibig kong sabihin, ito na lang ang isa sa mga huling bagay na kaya nilang gawin. Kaya syempre, gagawin nila ito at wala silang pakialam kung sino pa ang madadamay. Isa ito sa mga argumento laban sa ilang pag-atake sa infrastruktura na posibleng makapekto rin sa mga Iranian gaya ng planta ng kuryente. Bahagi ng dahilan kung bakit ito naging controversial ay dahil mismo doon. Nakakatulong pa nga ito sa rehimen kapag naghihirap ang mga tao dahil mas magagalit ang mga tao sa katotohanang may digmaan na nangyayari. Habang tumatagal, umaasa ang rehimen na lalapit sa kanila ang mga tao at ituturing na agresor ang Estados Unidos at Israel. Sa totoo lang, sa ngayon, sa tingin ko, karamihan ng publiko sa Iran ay pabor pa rin sa kung anong nakikita nating nangyayari sa aktual na sitwasyon. Sang-ayon ako, kahit maraming kritiko at galit na nagsasabi na ito ang magtutulak sa kanila laban sa Amerika. Hindi ko makita paano mangyayari yon matapos ang 47 taon ng malupit na rehimen na pinahirapan ng buhay ng mga taong ito. Kalimutan pa ang panunupil. Ni tubig, wala sila. Ibig kong sabihin, napabayaan nila ang bansa dahil ang prioridad nila ay palaging mag-export ng terorismo. Kaya naman napabayaan nila ang buong bansa nila. Tingnan mo, lubos na tama yan. Pero anong problema? Sabihin nating sobrang baba na ang suporta sa rehimen at 10% lang ang sumusuporta sa Islamic Republic. Maaring mas marami, maaring mas kaunti, pero yan ang tinatayang bilang. Kung yan ang 10% na may Kalachnikovsky at baril, kaya pa rin nilang ulitin ang massacre na ginawa noong Enero kung saan mahigit 30,000 katao ang namatay sa loob ng 2 araw. Kaya kasasabihin natin kaya mag-alsa ng mga tao, isa itong proseso. Hindi ito basta-basta mangyayari na magdamag. Lahat tayo gusto nating mangyari yon. Gusto rin ng mga Iranian na mangyari yon. Hindi madali. Sinira natin ang radar, misil, hukbong dagat at himpapawid ng rehimen ng Iran. Pero para kontrolin ang tao, hindi mo kailangan ng mga ito. Kailangan mo lang ng tapat at ideological na mga siga na may mga machine gun, kaya pa rin nila yon gawin. Sa madaling panahon, maaring lumitaw ang isang Gorbachev ng Iran, isang tao mula sa rehimen na magsasabing mali ang ating landas at kailangan ng pagbabago. Siguro mas malamang na iyon ang panandaliang solusyon. Para sa akin, ito ang gusto ni Trump. Sabi niya, siya ang pipili ng susunod. Ibig sabihin, inisip niya na magkakaroon ng DLC gaya sa Venezuela na basta aalisin si Maduro. Kapag dumating ang babaeng kaya niyang kontrolin, okay na yon sa kanya. Diba? At hindi ko talaga nakikita na magkakaroon ang Islamic Republic of Iran ng isang uri ng transformational na leader. Maliban na lang, syempre, at malamang na mangyari na pwede nilang pagsinungalingan at sabihin na, oh, ako ang transformational na leader. Pero hindi naman tanga ang mga tao, diba?
Ibig kong sabihin, may mga negosasyon tayo at tuwang-tuwa ang mga Pakistani na maging mahalaga muli. Parang, oh, dito na lang gawin. Alam naman namin kung sino kayo. Samantala, wala namang US, Israel or Iran na nagpapakita sa alinman sa mga negosasyong ito. Siyempre, hindi naman talaga pupunta ang Israel, pero kahit ang US or Iran, wala rin sa mga negosasyong ito. Si Witkoff, nabigyan na namin sila ng 15 puntong plano. Kaya ang tanong ko, na napag-usapan na rin natin dati, isa na naman ba ito sa mga taktika ni Trump sa paggawa ng deal? Magaling talaga siya dito. O eto ba ay talagang isa pang pansubok, isa pang paraan para bigyan sila ng paraan para umatras ng hindi napapahiya. Ano ba talaga ito? Sa tingin ko pareho lang, pero naniniwala akong mali pa rin makipag-deal. May mga pumapayag kahit alam nilang lahat ng 15 punto, sige lang! Anong lehitimasyon nila para kontrolin ang bansa kahit sa loob mismo ng Iran? Marami pang hindi alam. Hindi rin ako sigurado kung magiging posible ang anumang kasunduan kahit pumayag sila. Wala pa tayo sa puntong iyon. Paano nila ipapatupad ang mga iyon? Siguro mas inaalala ngayon ni Trump ang Hag Island, langis at mga hakbang na ito. Marahil iyon ang mas mahalaga sa kanya. Tulad ng sa Gaza na may prioridad, ngunit hindi pa rin natutupad, gaya ng demilitarisasyon ng Hamas. Kaya maaring makakita tayo ng ganon, pero lubos akong sumasang-ayon sa iyong pagsusuri na kahit magkaroon tayo ng isang leader na pansamantalang solusyon lang, ito ay tiyak na simula ng katapusan. At sa ngayon, Alam mo, sa tingin ko talaga na kailangan may magbigay ng armas sa ilan sa mga tao ron para makalaban sila. Hindi ko alam paano ito gagawin na mababa ang panganib, pero naniniwala akong kailangan pa rin dahil sa mismong dahilan na yon. Sa tingin ko, kung babalikan ng unang paksa, talagang nangyayari ang mga pantalikod. Hindi natin alam kung ito ay nangyayari sa pinakamataas na antas o sa lawak na kailangan para makita natin tulad ng kung ang Arthesh, ang militar mismo at hindi ang IRGC, ay lumipat ng panig. Iyon ay magiging isang napakahalagang hakbang na talagang maaaring magpabago sa sitwasyon at bumuo ng bagong Iran. Pero kung wala pa niyan, ibig kong sabihin, kailangan muna nating maghintay sa ngayon. nakita ko kahapon si Reza Pahlavi sa CPAC at nakakuha siya ng napakaraming tagahanga. Inobasyon ang dahilan kaya naniniwala akong ang mga konserbatibo at MAGA na kilusan ang nasa likod ng digmaang ito. Kahit gaano pa natin naririnig ang mga sinasabi na ang mga tao, alam mo na iba't ibang komentarista ay laban sa digmaan, sa tingin ko karamihan pa rin ng mga tao ay pabor sa digmaan. At si Reza Pahlavi mismo ang nagsimula, sa tingin ko 1 taon na ang nakalipas o baka mas matagal pa na hinihikayat ang mga tao na tumalikod at parang tatanggapin niya sila kapag siya ay bumalik. Kaya siya nag-oorganisa, hindi dahil sa hindi siya nabibigyan ng sapat na pagkilala. Hindi ko alam kung sino pipiliin ng mga Iranian, desisyon nila yon. Pero may isang leader na nakahandang pumalit. May isang leader na kinukonsidera ng mga tao, higit o kulang. Pansamantalang leader, isang pansamantalang leader. Siya mismo ang nagsabi niyan. At sigurado akong may plano. Gusto ng mga tao na ipakita ang digmaan na ito na magulo, na walang plano at walang estratehiya. Hindi ako naniniwala kahit saglit. Iyan ang propaganda ng rehimen na inuulit ng mga tanga at bayarang tagapansalita sa kanluran. Walang plano, magulo lang. Malayo ka sa katotohanan. 1 buwan na ang lumipas at halos winasak na natin ang hukbo nila. Nagpapakawala pa rin sila ng rocket, kaya patuloy kaming nabubuhay sa panganib. Pero iniisip ko lang, kailan, sa anong punto natin masasabi na sapat na ang nagawa natin para masabi natin sa mga tao ng Iran at hindi pa natin nagagawa yon, ni ng mga Amerikano, ni ng mga Israeli, na ngayon ang panahon ninyo. At sa tingin ko, hindi patas kapag sinasabi ng mga tao, nasaan ang mga Iranian? Bakit hindi sila kumikilos? Hindi pa natin sila hinihingan, hindi ba? Hindi pa. Ang kabaligtaran pa nga ang sinabi natin sa kanila. Sina Trump at Netanyahu ay parehong nagsabing manatili sa bahay at manatiling ligtas at sasabihin namin sa inyo kung kailan ang tamang oras. Exacto. Ang sabihing hindi lumalabas sa kalsada ang mga Iranian na yon ay kasinungalingan. Sa kabilang banda, kapag natapos na ito, muli kong ipinahayag noon ang aking pag-aalala na may sapat na mga taong tapat sa rehime na lalabas at basta na lang papatayin ang mga tao. Muli nilang ginawa ito noong Enero. Pwede nilang gawin ulit sa Abril. Iyan ang katotohanan. Sa palagay ko, mas nakakabahala ang nakita natin kahapon at nung isang araw na ilang proxy terror militia mula Iraq ay tumatawid ng hangganan papuntang Iran.
Alam ng mga Iranian ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, gagamitin ang mga puwersang iyon para paslangin ang mga sibilyang Iranian na nagpoprotesta, gaya ng ilang beses nang nangyari noon. Maaring ayaw ng Iranian Army o IRGC na patayin ang sarili nilang kababayan kahit napapalibutan sila. Iyan ang ginawa ni Hezbollah para sa rehimen ni Assad. Pasensya na. Donald Total. Hindi. Ginawa yun ng Hezbollah sa Lebanon. Galing doon, pumunta sila sa Syria at pumatay ng mga Syrian para sa rehimen ni Assad dahil hindi nila kaanak o kapareho ng wika ang mga yon. Kaya kung ang mga Arabo, mga Shia mula Iraq ay pumasok sa Iran, maaari nilang patayin ang mga tao dahil hindi nila ito pamilya at hindi rin nila wika. Sa tingin ko, mahalaga ito para sa mga tao na talagang hindi nakakaintindi at isinasama ko ang sarili ko bilang isang taong hindi nakakaintindi. Lalo na para sa mga tao na nakatira sa kanluran at hindi nakatira sa bahaging ito ng mundo at hindi pinag-aaralan ang bahaging ito ng mundo. Higit pa sa TikTok, dapat maintindihan na ang mga Iraqi, Iranian, Hezbollah at mga Syrian, hindi sila iisang uri ng tao. Iba-iba talaga sila ng relihiyon at katapatan. At ang gulo na nakikita natin ngayon sa isang banda, pwede mong sabihin, Diyos ko, wala na sa kontrol. Wala na sa kontrol. Kailangan na itong itigil. Pero nagkakagulo din kasi kapag tinamaan mo ang tamang ugat, sasabog ang lahat hanggang maputol mo ito, di ba? Tama ka, sa tingin ko, ginagawa rin ng Hezbollah ang lahat ng makakaya nila. Sobrang hirap ng mga tao sa Hilaga. Wala ng oras. Nandun si Emily noong isang linggo at nakita niya mismo ito. Wala, may oras tayo. Parang, alam mo yon, kailangan pa nating pumunta dito. Sila, wala na silang oras. At sila ay naghihirap dahil sinusubukan nating tapusin ang Hezbollah na syempre isang braso ng rehimen ng Iran. Kaya lahat ay magmumukhang magulo. Hindi ko alam kung lalala pa ito bago gumanda, pero oo. Tama ka, gusto kong tumugon. Nahulog ballpen ko. Totoo, mahirap ang kalagayan ng mga tao sa Hilaga, maging sa Arad at Beit Shemesh na dumaan din sa matinding pagsubok. Pero noong 12 araw na digmaan nung nakaraang taon, ang digmaan ng Hunyo, nagkaroon kami sa tingin ko mga 42 o 43 kaswalti dahil sa mga misail ng Iran. Ang digmaan ngayon ay tumatagal na ng mahigit 1 buwan at mas mababa pa tayo kumpara noon. Ano tayo? 12 o 10 tao ang napatay mula noon. Nagkaroon ng trahedya sa Beit Shemesh, may mag-asawa sa Ramat Gan at may napatay kahapon sa Tel Aviv. Pero kung ikukumpara sa pinagdaanan natin noong nakaraan, sa mas maikling panahon, hindi nandurusa ang mga Israeli tulad ng dati. Tama ka, sobrang hirap talaga ngayon ng mga tao sa Hilaga. May namamatay ba? Marami bang nasasawi? Dati akong umaattend ng pagpupulong ng gobyerno, gumagawa ang mga tao ng graphs at binabanggit ang Hezbollah. At pagkatapos, maaari tayong magkaroon ng libu-libong mga misil na papunta sa Israel at magkakaroon tayo ng daan-daang mga nasawi. Malayo pa tayo doon. Kaya kahit na kinikilala natin ang paghihirap, lalo na ng mga tao sa Hilaga, tandaan lang natin na walang digmaan, na walang paghihirap. At ito talaga, di ba? At ipinapahayag ko ang aking malasakit. Ayokong magmukhang walang malasakit sa kanila. May malasakit ako. Nauunawaan ko ang sakit na pinagdadaanan nila. Pero mula sa pambansang pananaw, maliit na bahagi lang ito ng banta na dala nila sa mga tao ng Israel. Kaya sa tingin ko, sasabihin mo yan, hindi ba? Sabi nila, babagsak ang matataas na gusali sa Tel Aviv at libu-libong tao ang maapektuhan. At nabasa ko nga ang isang ulat kahapon na hindi na raw 70% ang nai-intercept natin na yon. Halos 100% na ng mga papalapit na missile ang nai-intercept natin. Mahalagang tandaan na hindi lang sa mismong pagkamatay na susukat ang pagdurusa. Siyempre, Ang mga tao sa Israel, ang mga bata sa Israel, ang mga sundalo ng Israel, pati na rin ang mga asawa at mga ina ay dumaranas ng matinding pagsubok. Kulang ang infrastruktura dito para sa mental health at trauma. Kapag gagawa ka ng ganito, dapat mo ring alagaan ang iyong mga tao. Hindi pwedeng bilangin L ang totoong namatay o napinsala. Ganyan ang pakiramdam ko bilang mamamayan ng bansa. Sa palagay ko, mas mahirap sa Hilaga dahil sa isang taong sa pilitang paglikas, hindi yon kusang loob. Matagal na rin silang binubomba ng parehong uri ng pag-atake at pakiramdam nila ay hindi pinapansin ng gobyerno ang kanilang pangangailangan. Sa palagay ko, mas marami pang nangyayari roon kaysa sa rocket attack mismo. Tama ka, napakabilis ng pag-unlad natin at kahanga-hanga talaga yon. kahanga-hanga talaga. Natututo tayo at mas pinagbubuti ang pagtatanggol sa sarili na parang hindi pa tayo pinaka-defensive na bansa sa mundo.
Kamangha-mangha at parang milagro ito para sa mga espiritual na tao. Naniniwala talaga ako doon. Tama ka, Shoshana, interesante ang sinabi mo na magkakaiba ang tao sa Middle East at ibang-iba talaga ang mga Persiano sa iba pang bansa roon. At palagi rin ako may sinasabi, lagi kong sinasabi na sa Middle East, ang retorika at ang realidad ay maaring magkaibang magkaiba. Sa tingin mo ba, Ambassador, na ang mga Iranian ay talagang nagmamakaawa na mapasama sa usapan para sa isang kasunduan pero hindi nila masabi? Kaya nagpapakatapang sila, sinasabing kailangan ninyo kaming bayaran at sundin ang aming mga kondisyon. Sa tingin mo ba na sa likod ng mga saradong pinto ay talagang nagmamakaawa sila? O sa tingin mo ay talagang nasa isang ganap na misyong pagpapakamatay na sila ngayon? Sa palagay ko, balik ito sa una mong tanong sa mga bitaw sa rehimen. Tiyak may ilan sa matataas na opisyal ng Iran na gustong tigil putukan. Akala nila tigil putukan lang ang solusyon para mapanatili ang rehimen na pinanghahawakan nila. Ayon sa kanila, ang tigil putukan sa mga Amerikano ay mag-aalis ng mga parusa. Magbibigay sila ng mga konsesyon tungkol sa ballistic missiles at nuklear, pero makakamit nila ang pagtanggal ng mga parusa at magbibigay ito ng panibagong lakas sa rehimen. Siyempre. At pagkatapos, meron kang tinatawag kong mga kamikazes dahil wala akong mas magandang salita o mga jihad kamikazes na nagsasabing lalaban kami hanggang dulo kahit na alam namin wala na kaming pag-asang mabuhay dito. Na siyang ideolohiya ng Shia. Wala tayong alam kung paano matatapos ang labanan ng dalawang grupo. Posible kaya ang kasunduan? Pwede nating talakayin mamaya. Sigurado akong may ilang nasa mataas na posisyon sa pamunuan na gustong makipagkasundo. At ang iba naman, gaya ng sinabi ko, parang mga Hapones sa isla na natuklasan mo pamatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, 50 taon na ang lumipas, na gusto pa ring lumaban hanggang sa huli. Sigurado akong may ilan din sa kanila na ganoon. Bahagi talaga yan ng Shia ideology. Emily, marami kang nakakausap sa Iran na minsan 5 minuto lang may internet o mas kaunti pa. Nakakatanggap din ako ng mensahe, baka mas marami ka pa. Nagpapasalamat pa rin ba ang mga tao sa atin? Oo, sobra. Patuloy silang nagpapasalamat pero marami pa ring hindi sigurado sa mangyayari. Pinaka-inuuna pa rin nila kung titigil na ang mga pag-atake. Ayaw nilang matigil ang pag-atake sa rehimen. Sa totoo lang, nitong mga araw, madalas kong natatanggap na hilingan ipagpatuloy ang pag-atake sa mga target na kinukubkob. Marami ang nagtatanong, bakit tina-target ng Israel ang pabrika ng bakal? Dapat yon ang tamaan nila. Parang Ganyan ang naririnig namin pananalita. Kaya sobrang pasalamat sila sa Estados Unidos at Israel. May gusto lang akong idagdag tungkol sa kasalukuyang rehimen na dapat maintindihan ng mga tao sa kanluran. Nakikita natin na may malaking pressure sa Estados Unidos at Israel na tapusin agad ang lahat. Gusto ng lahat na tapusin na namin agad ang lahat matapos ang trabaho at umalis na ron. Pero hindi ganun gumagana ang digmaan una sa lahat. At pangalawa, sa totoo lang, iniisip ng rehimen na mas makakabuti sa kanila na patagalin ito hanggat maaari. Siyempre, Bahagi ito ng dahilan kung bakit, alam mo, sa kabundukan doon, may ilang base sila na pasensya na pero hindi namin mapuntahan. Kahit yung mga bunker buster, may ilan doon na hindi rin namin kayang abutin. Ngayon, kaya ba naming ibaon ito ng sapat para hindi rin nila maabot? Oo, posible. Pero hindi talaga namin kayang alisin lahat ng nasa ilalim. Nakikita pa rin natin nagpapaputok ng misil kahit malaki na ang pinsala. Kaya pa nilang ipagpatuloy ito ng matagal dahil iniisip nilang para sa kanilang kapakanan. Kung may larangang napapanalunan nila, iyon ay ang digmaan sa naratibo. At ginagamit nila ang lahat ng paraan na meron sila, alam mo, na nasa kanilang reserba para gamitin at pakilusin ang lahat sa kanluraning mundo upang guluhin at pigilan ang suporta para sa operasyong ito. At kaya naman, nakikita natin ang sobrang daming retorika sa media, sa mainstream media, at pati na rin sa social media. Media at mga komentarista tungkol sa digmaang ito, alam mo, walang tropa sa lupa. Paulit-ulit lang ang retorika. Kahit na ang karamihan sa mga tao ay wala talagang alam sa pinag-uusapan nila o hindi nila alam. Ang kaibahan ng malawakang operasyon ng tropa para magpalit ng rehimen gaya ng sa Iraq at ng espesyal na operasyon para lang matukoy at maibalik ang mataas na antas ng pinagyamang uranium. Kaya maraming usapan ang nangyayari ngayon at karamihan dito ay nagmumula mismo sa pagtulak ng Islamikong Republika ng Iran. At kailangan natin tandaan yon at huwag, alam mo yon, maging biktima ng laro nila na sa totoo lang, buong kanluran ay naloko na ng maraming taon. ang dami nilang propagandista. Oo, nakakabaliw na. Araw-araw may bagong propagandista at talagang nakakalungkot. At saka, alam mo sino ba ang nag-iisip na matatapos mo agad ang isang digmaan laban sa pinakamapanganib na rehimen sa mundo sa loob lang ng 1 buwan? Parang niloloko lang ng tao sarili nila. Walang nagbabasa ng kasaysayan, hindi ko maintindihan.
Oo, mas mabilis ito kaysa nung ikalawang digmaang pandaigdig, pero hindi agad matatapos sa isang buwan. Paulit-ulit ko itong binibigyang diin sa mga tao. Pero sige, sa magandang usapang yan, pupunta na tayo sa paborito nating segment. At bawat linggo, parami ng parami ang mga walang hiya ng linggo. Sige. Ambassador Mark Regev, ito ang iyong pinakaunang walang hiya ng linggo. Pumili ako ng tao, pero baka kayo na lang ang manpasya kung dapat ba siyang tawaging walang hiya o hindi. Pumili ako ng isang Israeli na ang pangalan ay hindi ko pa naririnig noon. Nakikinig ako ng news podcast at kay Farid Zakaria. May GPS siyang programa. Sinabi niya, ang una kong panauhin ngayong linggo ay isang Israeli. Pangalan na di ko pa narinig noon, kaya naisip ko, sino ito? Kadalasan, ang mga panauhin niya ay dating punong ministro, kalihim ng panlabas, general, at iba pa. At biglang may isang dikilalang Israeli. Doon ko lang naintindihan kung bakit niya pinili ang dikilalang Israeli na si Danny Citrinvits, isang retiradong tensyenteng koronel ng reserba. Nasa American TV siya, sinasabi sa mga Amerikanong manonood na mali ang digmaan ni Trump, na hindi naiintindihan ni Trump ang Iran, na lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon, na ang bagong pamunuan na papalit sa napatay na ayatollah ay mas magiging radical. Walang solusyong militar at ang anumang kasunduan ay magpapalakas lang sa rehimen. Puro negatibo ang lahat. Kaya nga ang digmaang layuning pigilan ng Iran na maabot ang itinakdang hangganan ay maaari ring magtulak sa Iran na lampasan iyon tungo sa bumbang nuklear. Sa tingin ko, akala ni Netanyahu at Trump na kapag pinaslang si Khamenei, babagsak ang rehimen. Hindi nila inisip kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya ito ang dahilan kung bakit wala tayong mga hakbang, wala tayong estratehikong paraan para makalabas sa paglala ng sitwasyon na ito. Sa tingin ko, ito ay dahil sa maling pag-unawa sa Iran. May gusto rin akong idagdag tungkol dito. Sa intelihensya, pwede mong matukoy ang kinaroroonan ng mga leader at mga deputy nila. Pero minsan nakikita mo lang ang mga puno, hindi ang buong gubat. Kahit may napakahusay na intelihensyang operasyonal ang Israel hinggil sa Iran, sa tingin ko hindi pa rin natin lubos na alam kung paano gumagana ang Islamic Republic sa estratehikong antas. At ito ang nagdulot sa ating problema dong sitwasyon na yon. Ayon sa mga lumalabas, may 24 na taon siyang karera sa military intelligence. Nirerespeto ko siya at mahalaga ang iba't ibang opinyon. Sumasang-ayon ako rito. Sa Amerika, malaki ang debate kung dapat suportahan ang digmaan. Karamihan sa Republikano ay pabor dito. Karamihan sa mga Democrat ay tutol at ang pinag-aagawan ay ang mga nasa gitna. Isang Israeli ang nagsabing tutol siya sa digmaan at kay Trump, pero sa panayam, hindi niya binatiko si Netanyahu kahit minsan, puro Trump lang ang binanggit niya. Kailangan niyang pag-isipan ang kanyang ginagawa. May karapatan siyang magbigay ng opinyon at natutuwa akong marinig yon, pero ayokong isama ako sa pampublikong kampanya laban sa digmaan sa Amerika. Alam mo, sina Bennett at Lepid, mga lider ng oposisyon sa Israel, ay hayagang sumusuporta rito at sinasabing makatarungan at tama ang digmaan. Para lumabas sa isang Amerikanong istasyon at sabihan ng mga Amerikano na suportahan ang mga laban sa pagsisikap na ito laban sa Islamic Republic, sa tingin ko kailangan niyang pag-isipang mabuti. Para sa akin, pwede siyang tawaging walang hiya. At gusto ko ring sabihin ito, sasabihin ko. Masyado siyang mabait. Sasabihin ko ang mga sumusunod. Bilang Israeli, may karapatan siyang magsalita ng gusto niya. Bilang Israeli, may karapatan na kumpunahin siya. Amen. Wala talaga siyang hiya, lalo na kasi ito naman talaga gusto ng mga taong ito. Walang kumapansin sa taong to hanggang nag-umpisa siyang magsabi ng mga mensaheng gustong ipakita sa iyo ng CNN. Dito ako naiinis. Hindi siya representante ng sinuman dito. Kaya bakit ka nga ba nasa American TV na nagpapanggap na may mga tao kang kinakatawan? Wala namang sumasang-ayon sa kanya. Talagang isa siyang walang hiya. Masyado kang mabait. Oo, Mart, sobrang bait mo. Hindi ako diplomatiko sa hindi diplomatiko. Para sa mga babae ni John. Nakakatawa yan. Emily. Kaya ang busit ko ngayong linggo ay si Alex Crawford ng Sky News at maraming dahilan dito.
Pero ang dahilan ngayong linggo ay dahil pinili niyang i-cover ang mga airstrike na ginawa ng IDF. Na pumatay kay Ali Shuaib ang operatiba ng intelihensya ng Hezbollah na nagtrabaho rin bilang mamamahayag, isang mamamahayag para sa isang organisasyong itinuturing na terorista ng Estados Unidos, ang news network na kanyang pinagtatrabahuhan. At syempre, nagdulot ang atakeng ito ng kontrobersya at batikos laban sa Israel na sinasabing tinatarget at pinapatay namin ang mga inosenteng mamamahayag. Si Alex Crawford ay isa sa mga laging nagpapakalat ng paninirang puri na ito. Gumawa siya ng ulat mula sa libing. Sinabi niyang walang ebidensyang ibinigay ang Israel na ang tao ay kabilang sa Hezbollah at walang ebidensya sa pag-atake sa mga mamamahayag. Tingnan natin ang sinabi niya. Nasa isang pansamantalang libingan kami sa Beirut, kung saan inilibing ang 3 mamamahayag na napatay sa isang sinadyang pag-atake ng militar ng Israel. Pakikita ninyo napakaraming libingan dito, lahat para sa mga taong napatay simula noong Marso, na hindi mailibing malapit sa kanilang mga tahanan at baryo dahil sa patuloy na pananakop ng Israel. Nag-udyok na matinding galit sa Lebanon ang pagpatay sa 3 mamamahayag, kasabay ng sunod-sunod na pagpatay sa mga health worker at paramedic. Sa aktual na video clip, habang nag-uulat siya, makikita ang mga dilaw na bandila sa likod. Ang mga iyon ay bandila ng Hezbollah dahil ito ay isang libing ng Hezbollah para sa isang operatiba ng Hezbollah. Dapat siguro mag-research pa si Alex Crawford bago mabigay ng katawa-tawang pahayag tungkol sa isyong ito. At kailangan kong sabihin, bilang isang taong talagang nag-uulat sa ganitong mga lugar na napunta na rin sa mga war zone sa katulad ng mga sitwasyon, na marinig ang isang mamamahayag na pinagtatakpan ang mga kapwa mamamahayag na inaabuso ang kanilang titulo para magsagawa ng mga aktibidad militar, talagang nakakahiya. Delikado ito para sa mga mamamahayag sa field. Alex Crawford, ikaw ang walang hiya ng linggong ito. Isang karapat-dapat na walang hiya at talagang sumasalamin sa buong media na kagaya niya. Ang sama nila. Pero Alex, kung magsisinungaling ka, pumili ka ng mas angkop na background na hindi kontra sa sinasabi mo. Oo, basic na yan sa pagiging propagandista na siyang mas malala pa ang Sky News. Sa tingin ko, palala ng palala ang Sky News. Pinakamasama nilang ginawa ngayong linggo ay inilabas nila ang tungkol sa batang lalaki at pinalaganap ang kasinungalingan na ang ideya para sa mabait na 2 taong gulang na bata sa Gaza. Inilagay nila ito, hindi nila ito tinanggal. Kahit na pinabulaanan na ito ng Red Cross, hindi pa rin nila ito tinanggal. Dahil hindi naman sila nagbabalita ng totoo, inilalabas lang nila lahat na parang palabas para sa masama nilang layunin. Oo, isa talaga siyang malaking walang hiya at sumisimbolo sa mga mamamahayag na gumagawa ng sariling propaganda. Sige, Shoshana. Pero Fleur, para sa'yo, ito. Ay, salamat, Gago. Ngayong linggo ulit ay si Megyn Kelly. Dahil si Megyn Kelly ay inatake si Margaret Fleur. Dahil napakasimple lang na sinabi ni Fleur. Siguro dapat litisin dahil sa pagtataksil si Tucker Carlson. Kasi si Tucker Carlson ay nakikipag-usap sa mga Iranian at nasa White House. Malinaw na may kahina-hinalang nangyayari at sinasabi ni Fleur na baka dapat imbestigahan ang lalaking ito. Nagwala talaga si Megyn. Pwede mo itong panuorin. Meron na tayo ngayon. Nag-tweet si dating Deputy Mayor ang Jerusalem, Fleur Hassan Nahum, na dapat arestuhin at litisin si Tucker Carlson dahil sa pagtataksil. Alam mo ba ang parusa sa pagtataksil? Kamatayan. Grabe naman ito. Iniisip ng babae na dapat siyang arestuhin at litisin dahil sa pagtataksil. Yun ang gusto niya. Sabi niya, alam mo ba ang parusa sa pagtataksil? Kamatayan! Sinasabi niyang si Fleur ay nananawagan na ipapatay si Tucker Carlson. Dito sa Amerika, Megyn, may paglilitis at inosente ka hanggang mapatunay ang may sala. Alam mo kung paano ito gumagana? Sa palagay ko dapat mong alam paano ito gumagana. Oo, may konsekwensya ang mga ginagawa mo, tulad ng pakikipag-usap sa mga Iranian. Kung makisiksik sa White House para makuha ang atensyon nila habang nakikipag-usap ka pa sa kalaban natin. Dapat merong kaparusahan para sa mga ginagawa mo o kahit papaano ay may mag-imbestiga rito. Ganyan gumagana ang Amerika. Megyn, hindi lang ito basta podcast. Hindi lang ito tungkol sa mga taong naghahabol lang ng mga click.
Totoong bansa ito na may sariling batas at hindi ikaw ang namumuno. Salamat sa Diyos. Ikaw ang nang-aakusa ng doble katapatan, pero ikaw mismo ang may ganun, mahal ko. Dahil ang katapatan mo ay nasa pera at sa mga click, kaya lumayo ka na sa amin. Salamat, Shoshana. Gustong-gusto ko kapag suportado ako ng mga girls ko. At alam mo, si Ana Casparin ay inatake rin si Emily ilang linggo na ang nakalipas. Kaya sa tingin ko, may ginagawa tayong tama. Sa palagay ko, tama ang ginagawa natin. Sa tingin ko, nakikinig siya. Sa tingin ko, tama ang ginagawa natin, kahit sa pinakamasasama roon. Pero tungkol sa pagtataksil at parusang kamatayan, hindi agad yon. May paglilitis muna bago hatulan. At syempre, alam mo na, Kailangan itong maging sensational. oo syempre, at habang lumalaki at nagiging mas parisukat ang panga niya, hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa mukha niya, pero araw-araw mas nagmumukha kang lalaki. Kaya tigilan mo na, sige na. Ngayon, ang napili kong walang hiya ngayong linggo ay talagang kahalintulad ng walang hiya ni Mark. At ang pangalan niya ay Avraham Borg. Sino nga ba si Avraham Borg? Baka tanungin mo sa sarili mo. At oo, ang sagot ay isang walang kwentang tao na halos itinapon palabas ng politika ng Israel dahil sa pagiging walang saysay. Dati siyang tagapagsalita ng Knesset at pagkatapos naging chairman siya ng Jewish Agency. Oo, ang Jewish Agency ang nagdala ng lahat ng Hudyo sa Israel. Pero pagkatapos noon at matapos hindi siya bigyan ng driver habang buhay, nagpasya siya na isa na siyang post-Zionist. Ano ang post-Zionist? Ang post-Zionist ay hindi naniniwala sa Zionismo at sa tahanan ng mga Hudyo. Ang post-Zionist ay naniniwalang dapat pag-isipan ng ibang estruktura para sa nag-iisang bansang Hudyo sa mundo. Pero siya ang tinutukoy kong walang hiya ngayong linggo dahil na desisyong lumantad mula sa pagiging hindi mahalaga at lumabas sa Goebbels TV. Sa Tucker Carlson Network, ininterview siya ni Tucker Carlson at ipinaliwanag niya kung bakit mali ang Israel sa lahat ng bagay, bakit hindi dapat makidigma at bakit rasista ang bansa natin. Lahat ng pinakagustong ilantad ni Tucker. Si Avraham Borg, ang dating tagapagsalita ng Israeli Knesset at dating chairman ng Jewish Agency at ang pinaka hindi mahalagang tao sa bansa, ay nagpasya na lumabas sa network na iyon. Mukhang epektibo rin yon para sa rehimen ng Iran. At kaya wala talagang sapat na salita para ilarawan ko ang taong ito. At muli, andyan na naman ang mga Israeli na hindi naman mahalaga na naghahanap lang ng kaunting atensyon dahil wala namang nakikinig o nakakaalala sa kanila sa bansa. At paano nila nakukuha ang atensyon? Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga taong galit sa Israel at pagpunta sa channel na iyon. At yan ang ginagawa ni Avraham Borg. Ang ama ni Avraham Borg ay isa sa mga punong rabbi ng Israel. Isa siya sa mga pinuno ng relihiyosong komunidad ng Zionista sa pagtatatag ng bansang ito. Siguradong hindi siya matahimik sa libingan kapag nakita niyang ipinagtatanggol ng anak niya ang mga galit sa bansang tinulungan niyang itayo. Avraham Borg, ikaw ang kupal ng linggong ito. Sige, ayoko talaga sa kanila. Ano tingin mo? Parang baliw tingin mo sa akin? Hindi, sa ngayon ako. May tanong na ako tungkol sa opisyal ko sa hukbo dahil naisip ko na baka hindi siya ganoon kahalaga para matawag na kupal. Pero si Avraham Borg sa tingin ko pasok siya. Hindi. Siguradong kupal siya. Sa tingin mo ganun? Matagal na niyang sinasabi ang mga kalokohan tungkol sa Islamic Republic na para bang sinusuportahan niya ang komunidad ng mga Muslim sa paraan ng pagsasalita niya. Tama, exact. Nakakatawa na talaga. Lahat ng mga tao na nagsasabing mas masama si Bibi kaysa sa Islamic Republic. Madalas mangyari ito sa mga siraulong kaliwang Israeli na hindi naman kinakatawan ang kahit sino rito. Kayang-kaya nilang mag-rally sa isang phone booth dahil kukunti lang sila. Sige. Kailangan na nating magpatuloy sa mga bayani bago ako mawalan ng kontrol. Makukulay ang mga tao ngayon. Sige, punta naman tayo sa mga bayani. Shoshad, uunahan ko. Sino naman sa'yo? Ang saya ko dito. Yung segment ng mga bayani, nakakatuwa at ang sarap sa pakiramdam. Maganda, magkasama lang kayo. Sige, ang bayani ko ngayong linggo ay si Michael Bouchard. Sa tingin ko, ganoon ang pagbigkas ng pangalan niya. Siya ang hepe ng pulisya/sheriff ng Oakland County. May video tayo ng pagsasalita niya matapos ang pag-atake sa sinagoga sa Michigan. Panoorin natin. Sa tingin ko, malinaw ang mensahe na tayo ay nagkakaisa, nagkakatulungan
mapapederal, estado, county o lokal man. Nanghako kaming panatilihing ligtas ang komunidad. Kung balak mong targeting ang komunidad ng mga Hudyo dito o sa ibang parte ng estado, nagkakamali ka. Hindi lang namin sila poprotektahan, kami rin ang maghahabol sa iyo. Ganyan ang tamang paraan. Ganyan ang tamang paraan. Hindi, kami ang hahabol sa'yo. Yan ang sinasabi ko. Yan ang tunay na Amerikanong Meghan, okay? Yan ang tunay na Amerikanong Tucker. Yan ang pinag-uusapan natin. Mga taong tunay na nagmamalasakit sa isa't isa. Alam mo ba na nakatanggap siya ng mahigit 300,000 mensahe ng pot dahil sa pagtindig niya kasama ang komunidad ng mga Hudyo? Hindi ka paniwala. Sinabi niya sa briefing ng mga opisyal ng seguridad ng mga Hudyo na nakatanggap siya ng 330,000 mapanakit na mensahe, kabilang ang mga mararahas na pahayag. Pinatugtog pa niya ang tawag kung saan tinawag siyang kakampi ng mga Hudyo. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin ang mga tunay na Amerikano. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin ang mga tunay na Amerikano based sa lahi, relihiyon o kasarian. Naiintindihan ng mga tunay na Amerikano na ang kalayaan ay para sa lahat at yan ang isang bayani. Kaya siya ang aking bayani ngayong linggo. Amen. Sa totoo lang, kung meron lang kalahati nito ang England, kasi doon ang mga pulis ay nakikipagtulungan pa sa mga Islamist. Hindi mo ito maintindihan. Malinaw, tama at mali lang. Moralidad. Eksakto, yun lang. Tama at mali. Oo. Sabihin mong mali ang kamuhian ang mga Hudyo at subukang patayin sila. Hindi naman malaking bagay sabihin yon. Dahil sa mga taga-suporta ng rehimen, galit at mainstream media na nagpapalala, naging kontrobersyal ang sabihin yon. Emily, sino ang bayani mo ngayong linggo? Kaya ang bayani ko ay ang mga mamamayang Iranian na nagsusumite ng impormasyon tungkol sa mga dapat targetin. Hindi man ito eksaktong halimbawa, gusto ko lang banggitin dahil nakakalungkot talaga. Shoshana, nabanggit mo kanina na binabaan na ng Islamic Republic ang edad ng mga nire-recruit para sa digmaan, maging mga batang lalaki na 12 taong gulang. Malinaw na Ito ay pang-aabuso sa bata. Gusto ko lang ipunto na halimbawa ito ng laki ng isinusugal at tinitiis ng mga tao sa ganitong sitwasyon. Ngayong weekend, nagkaroon ng unang biktima na isang bata na naka-assign sa checkpoint, isang 11 taong gulang, kaya kahit mas bata pa sa 12, Ali Reza Jafari. Binalasa sa istasyon ng kanyang ama na isang basij. Napatay siya dahil doon at siya ang unang biktima na nakita natin kahit hindi ito ang una sa Islamic Republic na may ganitong kasaysayan. Ito ay isang bagay na kilala nilang ginawa sa daan-daan, kung hindi man libo-libo, noong digmaan ng Iran at Iraq, kung saan ipinapadala nila ang mga bata para subukan ang mga mina bilang mga buhay na panubok, nakakadiri. Ganito ang sitwasyong nararanasan ng mga Iranian na yon. Kaya hindi dapat balewalain na napakaraming Iranian ang nagpapadala ng ganitong impormasyon. Ibig kong sabihin, mga koordinadang geographical sa kanilang mga kapitbahayan sa buong bansa. Kung saan may checkpoint at nantitipon ang basij at IRGC, pati mahagusaling sinasakop nila tulad ng mosque, paaralan, sentro ng palakasan at iba pang infrastruktura ng sibilyan. Pareho itong taktika ng Hamas. Ginagawa rin nila ito. Ang mga Iranian ay todo ang pagsusumikap laban dito, na malaki ang kaibahan sa kasamaang palad sa nakita natin sa Gaza. Pero talagang nabibigyan ako nito ng malaking pag-asa para naroon. At umasa ako na magpatuloy tayong makatulong sa kanila at napatuloy na marinig ng mundo ang tungkol sa kalagayan nila at mapataas ang kamalayan tungkol sa isyong ito dahil napakahalaga nito. Malinaw na para sa kanilang kaligtasan, pero pati na rin para sa kaligtasan ng mas malawak na malayang mundo. Kung titingnan natin ang kabuwang larawan, para sa mga Iranian na nakikipag-ugnayan at isina sa panganib ang kanilang buhay para gawin yon, kayo ang mga bayani ko ngayong linggo. Amen. Nakakalungkot talaga ang nangyari sa batang 11 taong gulang. Sobrang sama talaga. Nakakahiya talaga. Oo, talagang nakakahiya. At alam mo, yung parehong tao naggalit tungkol sa pag-ataking terorista sa mga batang babae malapit sa IRGC base doon. Ilang buwan nila itong pinag-usapan, pero hindi nila binanggit ang daan-daang batang napatay sa mga lansangan sa loob ng 2 araw sa protestang ito. Hindi nila binabanggit ang mga batang nire-recruit ng rehimen sa ganitong mga sitwasyon. Tahimik lang sila. Sa kanila, hindi mahalaga banggitin ang mga batang babae na ginahasa, pinahirapan at pinatay. Siyempre, Saludo kami sa matatapang na Iranian. Nasa panig ninyo kami at sana magkasama nating mapalaya ang inyong bansa. Mark, sino ang bayani mo ngayong linggo? Ang bayani ko ay binatang nagbuwis ng buhay para sa bansa ngayong linggo sa Lebanon.
Si Moshe Yitzhak HaKohen Katz, isang binata, isang lone soldier mula Connecticut sa Estados Unidos, ay pumunta sa Israel, sumali sa hukbong sandatahan at hindi lang basta sumali, nagboluntaryo pa sa Paratrooper Corps, isang elite na unit ng mga mandirigmang infantry. Napatay siya sa Lebanon noong Sabado. Nabalitaan namin ito linggo ng umaga ayon sa balita. Gusto kong ipaliwanag kung bakit bayani ang taong ito. Sinuportahan at nirerespeto natin ang lahat ng kabataang lalaki at babae sa hukbong sandatahan ng Israel na nagtatanggol at nagbabantay sa ating bansa. Yung mga nagboboluntaryo para sa combat service tulad ng mga paratrooper, tulad ng Gulalida Brigade, tulad ng mga piloto ng fighter jet, tulad ng Givati, marami pa akong pwedeng banggitin. Mas lalo kong nirerespeto ang mga voluntaryong isinasapalaran ang kanilang buhay. Sa Israel, mandatory ang military service para sa karamihan. Pero para mapasama ka sa isang combat unit, kailangan mong magboluntaryo. Ibig kong sabihin, madali lang namang umiwas dito. Sabihin mo lang na masakit ang tuhod mo o may problema ka sa pag-iisip. Lahat ng nasa combat unit ay nandoon dahil naiintindihan nilang iyon ang kailangan nilang gawin. Pero para magmula ka pa sa ibang bansa, mula sa Connecticut sa Estados Unidos, at magboluntaryo para sa combat duty, sa tingin ko, espesyal at bayani ang taong yon. Dapat natin siyang igalang at suportahan ang kanyang pamilya. Sa palagay ko, inspirasyon siya sa maraming paraan. Narinig ko ngayong umaga ang ministro ng imigrasyon. Nagsabing hindi siya nag-iisa at dumarami ang kabataang Hudyo mula sa ibang bansa na pumupunta sa Israel para magboluntaryo para sa combat duty sa IDF. Daang-daang kabataan na raw ito ngayon. At linawin natin ito. Para sa isang Israeli na sumali sa combat unit, may mas nakatatandang kapatid siya, may ama siya. Pinag-uusapan nila ito sa high school. Kapag may dumating mula sa ibang bansa, wala silang katulad na suportang masasandalan. Wala silang katulad na suporta. Mahirap ang desisyon at dapat silang igalang. Ang taong ito ay bayani. Isa pa. Itong partikular na tao, si Moshe Yitzhak HaKohen Katz, isa siyang Chabad Hasid. Ipinakita niya na maaari kang maging bahagi ng IDF at maging isang Orthodox, deboto at relihiyosong Hudyo. Sa palagay ko, napapahiya niya ang iba. Amen. Alam mo, Maganda. malapit sa puso ko ang usapin ng mga nag-iisang sundalo dahil mga imigrante kami. Kaya alam ko na may anak akong nasa hukbong sandatahan. Alam ko kung ano ang ginagawa ko para sa kanya kapag umuwi siya tuwing weekend. Ginagawa mo rin ang paglalaba at binibigyan ng masarap na pagkain ang iba ko pang anak. Iniisip ko na parang walang magulang sa Israel ang mga batang ito. Oo, marami sa amin ang kumukupkop at nag-iimbita ng nag-iisang sundalo sa Shabbat. Pero hindi pa rin yon pareho. Sila ay mga bayani. Ngunit ngayon, may isang buong henerasyon ng mga bayaning Hudyo na maihahambing sa makasaysayang panahon ni na Haring David at Haring Saul. Talagang kamangha-mangha ito. Sila ang pinakamatatapang na kabataan sa mundo. Talagang bawat pagkamatay ng sundalo ay dama dito sa bansa para bang pagkawala ng lahat. Ramdam namin ito araw-araw. Kapag mag-iisang sundalo at siya mismo ang pumili maglingkod, ibang antas yon. Sumasang-ayon ako, mahusay na bayani. Ang aking bayani, hindi ko alam ang kanyang pangalan, pero sigurado akong alam na ito ng iba. Isang kahangahangang lalaki na nasira ng misil ang bahay niya. At lumabas siya mula sa nasirang bahay na iyon mula sa kanyang silungan na may dalang beer, sabay sabi, At may baril at beer. Parang si Rambo siya, pero hindi. Ang pangalan niya ay Dudu. Dudu, malinaw na ang pangalan niya ay Dudu. Lahat tayo kailangan ng dudu sa buhay natin. Lumabas si Dudu mula sa nasirang bahay niya galing sa silungan. May baril at beer, walang sapatos, nakangiti at sinasabi, buhay pa ako. Sige, nasira ang bahay ko. Malakas tayo. Matatag tayo. Mananalo tayo. At para sa akin, si Dudu ang sumisimbolo sa katatagan ng mga Israeli. Kahit sa pinakamabigat na oras, kaya naming magsabi ng salamat, Panginoon. Narito pa rin kami at patuloy lumalaban. Kahit sira na bahay ko, magiging okay din kami.
Pakiusap, panurin ninyo ito. Magandang gabi mga kaibigan. Huwag kayong matakot. Buhay pa ang mga taga-Israel. Ang pangalan ko ay Dudu. Ito ang bahay namin. Itatayo naming muli ito. Mas malakas ang Hudyo. Ang pangalan ko ay Dudu. Bahay namin ito. Itatayo naming muli Hudyo. Sige. Ipinadadala ko yan sa ilang tao. At ang asawa ng kaibigan ko ay nagsulat ng sobrang paghanga sa lalaki. Parang totoong man crush talaga ito. Parang sumasabog ang mga apoy sa likod at wasak ang bahay paglabas niya. May malamig siyang beer. Diyos ko, may beer siya. Para sa akin, ito na yon. Alam mo na, ito. Igit ako sa kanya kasi naging simbolo siya ng kung ano ang pagkalalaki ng mga Israeli. Kama, pwede tayong mag-photoshoot na lalabas ka mula sa binumbang gusali? Parang naka-tank top din siya. Parang hindi mo talaga ito maisusulat. Sa Israel, may kasabihan na ang ibig sabihin ay tunay na lalaki. Yan ang tunay na lalaki. At sa magandang puntong yan tungkol sa mga bayane, ipinapanalangin namin na magkaroon kami ng tahimik na Pasko, tahimik na mahal na araw, na magdala kami ng kapayapaan, katahimikan at kasaganahan sa rehiyong ito. Sa pagtanggal sa pinakamasasahol, sa pinakamasasamang lumalabag sa karapatang pantao sa mundo, na siyang Islamikong Republika ng Iran at lahat ng kanilang mga kakilakilabot na proxy. At sana pag natapos na ang Pesach, Paskua at mahal na araw, baka magising tayo sa isang panibagong mundo. Panginoon, protektahan mo ang ating mga sundalo. Protektahan mo ang hukbong Amerikano at ang kanilang mga sundalo. Magkita tayo pagkatapos ng holiday. Magkita tayo pagkatapos ng Pesach.